Ito ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang matinding bakbakan sa pagitan ni Shakur Stevenson kalaban si Edwin De Los Santos, kung saan mga idol round 1 pa lang ng laban, ginamitan kaagad ni Shakur ng distansya itong si Edwin, kaya maaga napagod si De Los Santos dahil sa hangin lamang tumatama ang kanyang mga suntok kay Shakur. Bagamat pagdating naman ng round 4 mga idol, buo na po ang inabot ni Shakur sa mga boxing fans dahil sobrang boring at wala talaga masyadong ganap sa bakbakan. Parang nagpa-picture lang sila mga idol sa ibabaw ng boxing ring. Sa sobrang boring ni Shakur mga idol, pinaglaruan na lang siya ni De Los Santos simula sa round 6 ng laban. At kagaya sa inaasahan natin mga idol, hindi po gumawa ng action si Stevenson at pinagpatuloy nito ang boring na galawan niya sa ibabaw ng lona hanggang matapos ang laban. Pero pagdating naman sa scorecards ng mga judges mga idol, lumamang po dito si Shakur. Panalo po siya via unanimous decision at ganap na po siya na 3 Division World Champion sa boxing sports. Sa kabilang banda naman mga idol, sa nilabas nga po na report ni Mike Appinger, isang Batikan boxing insider, meron na daw po pinagpipilian na candidate bilang maging Fighter of the Year sa taong 2023 at dalawang pangalan lang po mga idol ang lumutang para sa pagpipilian sa titulo. Ang dating lightweight undisputed champion Devin Haney at ang Japanese monster Naoya Inoue. Bagamat bago sila makapasok bilang nominee ng Fighter of the Year, dapat maipanalo muna nila ang paparating na laban nila sa December. Si Devin Haney dapat maging matagumpay sa laban nito kay Regis Prograis para sa WBC Super Lightweight World Title, habang si Inoue naman mga idol, dapat maipanalo nito ang laban niya kay Marlon Tapales sa paparating na December 26 sa Japan para sa kanilang undisputed fight. Well, sangayon tayo mga idol sa pagpili kay Devin Haney at Naoya Inoue bilang maging Fighter of the Year. Malalaking laban kasi ang naipanalo nila. Kung maipanalo nila ang laban nila sa December, si Devin Haney kasi mga idol, ang tinalo nito ngayong taon si Lomachenko at Prograis na parehong bugiman sa dibisyon. Si Inoue naman tinalo nito ang hari sa Super Bantamweight na si Stephen Fulton at maging undisputed champion sa laban nito kay Marlon Tapales. Bagamat maraming mga boxing fans mga idol ang nagre-reklamo bakit hindi daw kasama sa listahan si Gervonta Tank Davis at ang current pound for pound king si Terence Crawford, kung saan mga idol si Tank Davis ngayong taon tinalo nito si Hector Luis Garcia, isang WBA junior lightweight champion, at ninakot nito si Ryan Garcia sa kanilang super fight noong April, habang si Terence Crawford naman mga idol nakaisang laban lang ngayong taon pero solid naman ang kanyang tinalo na si Errol Spence Jr., isang super fight din na laban at nagdala sa kanya bilang number 1 pound per pound boxer at kauna-unahang boxer na naging undisputed sa welterweight. Well, sa side ni Tank Davis mga idol, tama naman siguro na wag siya isama sa pagiging nominee ng Fighter of the Year dahil hindi naman talaga gaano kakilala ng mga bugiman ang tinalo nito at isa pa nilabanan sila ni Davis Boy ng maraming kondisyones. Si Hector Luis Garcia mga idol, pinaakyat nito sa lightweight kahit isa itong 130 pounder at si Ryan Garcia naman may rehydration clause sa laban. Subalit ang pinagtataka natin mga idol si Terence Crawford, dapat talaga kasama siya dahil nga tinalo nito si Errol Spence na tunay na halimaw at kasama sa pound per pound boxer.